Samantala, para sa karagdagang update, makakausap po din natin ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense na si Sir Juni Castillo. Sir, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Audrey. Magandang gabi sa ating mga kababayang nanonood. Well, Sir Juni, kanina po, nung nakapanayan po namin kayo sa special coverage kaninang umaga, inuulat niyo po na nasa 66 ang mga naitala ng nasawi. Meron po bang nadagdag dito? Audrey, ito yung pinakahuling datos natin sa NDRRMC updates, no? From 66, ngayong alas 6 po ng hapon, ito po ay meron ng reported deaths sa atin na 85. So 85 po, ano, yan yung reported deaths sa atin that are being verified and validated, no? And then meron naman pong missing na 75. Which ngayon po yung ating mga search, rescue and retrieval, no, ay under that ongoing yung operations, and then meron din pong 17 injured na ating mga kababayan po, no, dito sa iba't ibang rehiyon na dinaanan ng Bagyong Tino. Well, sir, alam na po natin yung pinsala nito sa iba't ibang lugar, no? Pero ang pinakahuling tinahak po nito ay ang Palawan. Gaano po kalawak yung pinsala naman na naitala ng Bagyong Tino sa Palawan? So far, Audrey, no, yung nakuha natin mula dun sa ating OCD Mimaropa, no, Regional Office, meron nga pong mga power interruptions na nangyari doon sa iba't ibang munisipyo, no, lalo na yung mga sa mga barangay areas doon. And then meron din ongoing operations silang ginagawa doon sa dalawang electric cooperative. Ito po yung Paleco at saka yung Biselco, no. In the meantime, yung mga walang mga supply ng kuryente, no, sabi naman ng OCD, kausap pa lang ng PDRRMO yung mga MDRRMOs nila na kung saan ang gamit pong kuryente po, no, ay itong mga power generation generators, at meron namang mga linya din po ng komunikasyon, ano, na nakakausap pa nila. Pero po yung doon sa mga rapid damage and needs assessment team at saka yung mga debris clearing, no, may mga challenges pa rin sila dahil may mga areas na umuulan pa din. Pero ang sinasabi naman sa atin doon ng ating OCD Regional Office at ganoon din ng PDRRMO ay bukas ng umaga makakapag full blast na sila nung Ardena, no, yung pag-alam sa kabuuang impact doon, at ganoon din yung pag debris clearing. So far, wala naman pang mga untoward incident na mga reported dito sa mga bayan nila, no, especially itong El Nido, no, where this is a major tourist area. So far po wala pa namang naiuulat doon ng mga untoward incident po. Well, sir, sa lalawigan po ng Cebu, pinakamarami yung naitalang nasawi, no? Well, a few weeks ago, tinamaan po ito ng magnitude 6.9 na lindol. Ngayon, Bagyong Tino na naman. So ano po yung mga nakahanda nating tulong para sa mga nangangailangan nating mga kababayan doon upang makabangon? Yung una pong ginagawa natin dito, no, itong pagkatapos nga lang nitong Bagyong Tino, yung una po yung mga augmentation, no, dun sa ating mga debris clearing and civil works cluster, kasi nga po kailangan linisin, no, yung mga pinsalang dulot nung bagyo. And then tama nga po, ano, kakadaan lang nung lindol sa kanila, and then undergoing the early recovery, and then ngayon meron naman pong ganito, ano. In terms of the food and non-food items, meron na rin pong mga nakahanda na mga replenishment, no, para dun sa mga naunang preposition food at saka non-food items. So ang ginagawa na lang po talaga, kasama yung ating mga lokal na pamahalaan, ay inaalam natin, no, ano yung mga pangangailangan or augmentation, no, that they need from the regional and the national government offices. In terms naman kasi doon sa mga kababayan natin na nasa loob pa rin ng mga evacuation sa centers doon, so natutugon na naman po yung pangangailangan nila sa pagkain at ganun din sa mga non-food items. Well, Sir Juni, sapat pa po ba ang ating Quick Response Fund sa harap ng magkakasunod na kalamidad na tumama sa bansa? Opo, sa ngayon, no, hindi pa natin nakikitang kukulangin ito. Sapat po ang ating Quick Response Fund. At gaya nga po ng sinasabi ng ating mahal na Pangulo, kung kakailanganin mag-replenish dito, ay magagawa naman po ito. And in fact, during po nung mga magkakasunod na lindol, ano, nag-replenish na rin dun ating Quick Response Fund, no, na ito ay ginagamit naman ng mga iba't ibang ahensya natin, no, ng response clusters, no. Itong ginagamit for the
mga food and family food packs, no, sa mga non-food items, kabilang na din yung mga kagamitan din, no, for the health cluster at saka iba't iba pa pong cluster. So hindi pa po natin nakikitang kukulangin ito. Well, Sir Juni, ongoing pa po ang pagharap ng pamahalaan dito sa epekto ng bagyong Tino. Pero may isa pa pong bagyo na inaasahang tatama sa ating bansa. Ano po ang ginagawang paghahanda ng pamahalaan lalo na may chance itong maging super typhoon? Tama, Audrey, no? Kaya nga po yung paghahanda, actually isinagawa na natin, no, to kahapon, nagsagawa na ng pre-disaster risk assessment meeting at saka ng scenario building, no, dahil ang utos nga ng ating mahal na Pangulo. Pagsasabayin pa ito, no, yung pag-responde natin at ganun din yung paghahanda. Lalo pa po, nakikita nga natin na ang nabanggit nyo na nga po, Audrey, no, na ito ay maaaring maging super typhoon at napakalawak po nung sakop nitong bagyong ito. Kung ang bagyong Tino po ay 600 kilometers ang diameter, ito pong susunod na bagyo, ito po ay 900 kilometer yung lawak nito, yung diameter. Kaya ibig pong sabihin, kahit pinapakita na maaring sa Luzon ang tataang tahak nito, ay hindi rin po dapat pag sa walang bahala ito ng mga kababayan natin. Unang-una po ang sinasabi natin, yung kung saan, kailan at gaano kalakas yung ulan at hangin na tatama dun sa ating lugar. Dapat po malaman natin yun, saan, kailan at gaano kalakas yung ulan at hangin na tatama sa atin para po mas makapaghanda tayo, alam natin kung anong gagawin. Pangalawa po, we are just looking at 2 to 3 days na paghahanda para dito. Yung Huwebes, Biyernes, kasi yung Sabado, maaring maramdaman na po, no, yung hagupit, no, or yung lalo na yung outer rain bands, no, nitong bagyo. So ibig sabihin po, hindi natin dapat ang tinitingnan lang itong mata ng bagyo. Yung mata ng bagyo, nasa gitna lang po yun, at saka yung mga landfall. Pero yung lawak nito, again, 900 kilometers. So dapat po talaga maghanda tayo at hindi natin laging iniisip na dahil hindi naman tayo binaha dati, ay hindi na natin kailangan lumikas. Kung tayo po ay nasa delikadong lugar, yung Hazard Hunter PH po, laging ipinapaalala yon. Meron pong mga listahan ng mga barangay na rain-induced landslides at saka flooding areas. Dapat po malaman at makita natin yon para makapaglumikas po tayo kung kinakailangan po. Well, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Judy Castillo, tagapagsalita ng Office of Civil Defense.